Viva la Virgen po, kapayapaan sa lahat ng ating mga kamanlalakbay. Welcome po sa isa po pong episode nitong ating pong Saturday Habit na Pueblo Amante de Maria. Mga kamanlalakbay, tayo po ngayon ay magpapatuloy po sa ating pong episode nung nakaraan po tungkol po dito sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of the Miraculous Medal. At syempre po, kasama po muli natin, wala pong iba kundi po ang ating muse, ating pong kagalang-galang na si Doktora Ma'am Rita Cusio. Viva la Virgen po, Ma'am Rita. Viva la Virgen, Brother Ivan, kapayapaan po sa ating mga kamanlalakbay. Naku, palagay ko merong mga pagpuprotestang magaganap dahil sinabi mo yung word na muse. Di ba, brother? Opo. At kung mapapansin po niyo muli mga kamanlalakbay, hindi po natin kasama ulit ang ating dalawang pari. Sila po talaga ay napaka-busy po nitong mga panahong ito. Kaya po tayo po ay excited po na sila pong ay makakasama po muli natin. At syempre po, para po sa episode po na ito, kasama din po ulit natin, walang iba po kundi po ang Rektor at Parish Priest po ng San Vicente de Paul Parish at Archdiocesan Shrine of Our Lady of the Miraculous Medal. Wala pong iba, Father Joel Rescober CM. Father Joel, Viva la Virgen po. Viva la Virgen, Brother Ivan and Ma'am Rita at kapayapaan para sa ating mga kamalalakbay. At tayo po ay natutuwa kasi recently po pinagdiwang po ninyo ang inyo pong kapistahan, September Yes, 27 oo. po. Oo, Happy salamat Fiesta, sa Diyos. Father! Happy Nakaraos Fiesta din. po. Oo, Opo, salamat. happy fiesta po sa lahat ng inyo pong mga parishioners at saka po sa mga deboto. So ngayon po tuloy na po natin yung ating kwentuhan po. No? Ito po ay tungkol po doon po sa mismong simbahan po sa shrine ng Our Lady of the Miraculous Medal. So Father, bilang unang katanungan po, no, ano po ba ang kwento nito sa pagiging dambana po ng Mahal na Birhen ng Medalla Milagrosa? Paano po nakamit ng simbahan po na ito itong special title as a shrine? Alam mo, Brother Ivan and Ma'am Rita, uh, I'm already in my, I think, 8 years as a parish priest. But Mm. of course, I have known this church for so long, no, dahil part ng formation ko. So, pero lagi ko naririnig na this is the first church na kung saan seat of devotion of Our Lady of Miraculous Medal. Tapos sinasabi lang shrine din dati. Pero dahil may konti namang tayo knowledge, walang katibayan, walang declaration, walang papel. Oho. Now, in time ay gusto ko sanang ma-declare at mabigyan ng papel at mabigyan ng ano po, ng kaukulang pagkilala ang Mhm. aming simbahan. Dahil hindi lang, you know, of course we know the grace is there, nandiyan naman talaga, pero wala siyang officially title that we can say that we are officially a shrine. So nilakad po natin, hindi naman po sa pagmamayabang. So I really took the initiative, work on the paper and the requirement. So in-apply ko bilang maging Archdiocesan Shrine. Since for the information of everyone, meron na kaming national shrine. Opo. So I don't know what happened, but we have already in Sucat, no, Parañaque, in the Diocese of Parañaque. But anyway, with the uh, help of the Presbyterian Council of the Archdiocese of Manila, of course with the Cardinal Vincula, nag-grant po yung aming petition ng aming parish to really make it a Archdiocesan Shrine. So yun po yung, oo, amen, yun po talaga. And it was granted to us, no, last year lang, 2020. Maganda po ito, no, mga kamanlalakbay, kasi historic po itong simbahan na ito. Kumbaga, dito po nagmula ito pong devotion na ito. Kaya parang nakikita po natin yung kagandahan na within the Archdiocese of Manila ay nagkaroon po ng pagkilala para po sa simbahan na ito po ay talagang maging isa pong ganap po na shrine, Archdiocesan Shrine. Ma'am Rita, kayo po, ano po ang tanong po natin Oo. ninyo kay Father po? Oo, kung gusto kong i-congratulate si Father at saka yung mga parishioners kasi brother, alam naman natin na medyo challenging mag-promote ng 'di ba, yung mag-prepare ng paperworks para makapag-apply sa Opo. pagiging shrine, 'di ba? So, alam ko na talagang si Father ay nag-effort talaga. So Father,
bilang isang dambana po, mahalaga din po ang buhay liturhiya, no? Lalo na po yung mga misa at mga kumpisal. So gaano po ba karami yung mga pagdiriwang ng mga sakramentong ito sa dambana? At paano po ninyo iniimbita, no, ang mga deboto para magsimba at mangumpisal? Opo. Ano po, bali since kahit pa naman po noon, naging practice na po dito, kaya di pa kami na-declare. Ay, talagang before the Mass, we have the schedule of confession. So, even ordinary days, no? So, before the Mass talaga. So, we have that. And since we are now declared as a shrine, so dahil medyo maluwag na ngayon ulit at wala na masyadong bearing sa atin ang pandemya. So, ganun pa rin po ginagawa namin. So, before the 12 noon Mass, we have the everyday, confession. And then also on Sundays, before the start of the Mass, may upong pare. So, in terms of availability, we already scheduled and put into place itong sacrament na ito para sa mga devotees and churchgoers po natin. Amen. Father, syempre, isa rin po sa mga aspeto po ng pagiging dambana ay hindi lang po maging sentro ng devotion, kundi pati na rin po ng misyon at aksyon. Ito po, alam ko po, lahat po ng pumupunta po dyan sa may Adamson, sigurado po sila na meron pong charity programs ang ating pong simbahan kasi talagang ang ating pong Vincentian spirituality po ay really a spirituality po na with charity for the poor. Pero ang isang magandang malaman din po natin dito ay paano po ba naiuugnay, Father, itong devotion po ng Mahal na Birhen ng Medalla Milagrosa dito po sa mga charity programs po na meron itong ating dambana? Okay. So, yun nga, tama po kayo, Father Ivan, sa inyong libro, no, na dapat any devotion leads to charity. Any devotion should lead to loving our neighbor. Diba? So that's part of the new evangelization. In our parish, part of our mission and action at the same time that leads to charity. And, we have also, at least now kasi medyo maluwag na, we used to have also every day and then na-reduce sa 3 araw and then ngayon twice, may community pantry kami. Wow. Until today. So, yung aming mga street dwellers before, we used to give them some catechism and devotional information about the Blessed Mother. So, yun po ang ginagawa ng parish. Nako-connecta ng konti kahit pa paano. Amen. Napakasaya po ng ating kwentuhan pero syempre kailangan lang po natin putulin po ito ng konti upang bigyan daan po yung ating pong lay sharer. So ngayon po tinatawagan po natin si Brother Janjan Baasis, ating field correspondent. Brother Janjan, pasok! Viva la Birhen, no? Kapayapaan po sa inyong lahat, mga kamandalakbay. No? Maraming salamat, no, kay Brother Ivan, Sister Rita, at kay Father, no, na sa magandang kwentuhan, no, sa ating first part ng episode na ito. No? Madami pa tayong matututunan. At sa ngayon po, no, makakarinig tayo ng pagbabahagi, no, ng kanyang karanasan, no, ng kanyang pagdedebosyon, no, sa Mahal na Birhen ng Milagrosa Medalla. No? Sa ngayon, no, makakasama natin sa episode na to ay si Brother Kennedy. No, siya ay member, no, ng National Shrine Ministry, no, ng dambanang ito. No, Viva la Birhen, no, kapayapaan po sa inyo, Brother Kennedy. Viva la Birhen ng kapayapaan at panlalakbay sa iyo. Yan po. No, kamusta naman po kayo, no, Brother Kennedy? No, paano po kayo nagdedebosyon, no, sa Mahal na Birhen ng Medalla Milagrosa diyan sa Maynila? Actually, nag-start yung devotion ko dito sa Our Lady of the Miraculous Medal since kasi I was a scholar of this parish. So, starting devotion ko to since college pa. And then later on, dito ko na rin na-meet yung wife ko sa simbahan, and then dito na rin ako nag-serve. I started her as a lector and commentators. So, yung pagdidibusyon ko, nag-start going to mass, tapos I do novena, tapos initially yung time yun nung unang previous yung start ko dito sa Our Lady of the Miraculous Medal is na-attract ko dun sa Miraculous Medal
na marami nag-wear kasi marami na rin ako nababasa na naririnig sa mga videos about the importance of the miraculous medal. So I wear it with confidence as a sign of my consecration to Our Lady. And then nag-serve na rin ako, nag-member na rin ako ng lectors and commentators para mapalalim pa yung aking devotion kay Mama Mary. And then I go to Mass, and then one of my apostolate is every year we have a fiesta calendar. So ginagawa ko, nire-recycle ko yung calendar na yun, then I ginagawa kong frame, yun ang pinapanregalo ko sa mga friends ko, sa mga kamag-anak ko. So yun bali magiging part ng aking devotion sa kay Mama Mary po. Until now, yan pa ginagawa ko. Kapag may mga events, especially birthdays, anniversary, yan yung pinapanregalo ko sa kanila. And they were happy naman. Kasi maganda yung yung calendar na yung background ni Mama Mary na sinishare ko sa kanila. Yun po. Grabe, no, talagang nakuha niyo na po talaga ang debosyon, no, sa pamagitan ng inyong pag-aaral dyan, no, sa malapit sa inyo po. Yes No, po. talagang paano po ninyo, no, sino po sa inyo ang mahal na birhen ng Medalya Milagrosa? Para sa akin, it's parang sa mother na palaging nakaagapay sa akin. Kasi ako nga, as mentioned to you, nagliumipat ako dito sa Manila, so wala akong parents dito. So kapag ako may problema, I usually go to the church and pray for Our Lady to protect me, to intercede, lahat ng pangangailangan ko. So until na nag-asawa ko dito, yun, sa kanya para akong lumalapit para mabiglan lang ako ng strength sa mga ups and downs na naranasan ko sa buhay. No, grabe. So we serve as a mother, a second mother to me, na even though wala yung biological mom ko dito sa tabi ko, dito sa Manila, pero syempre may mother pa rin. Nandiyan pa rin si Mama Mary to guide me, to strengthen me sa lahat ng everyday na ginagawa ko. Tunay nga po talaga na ang mahal na birhen, no, ay ating ina. No, ina natin Yes. lahat talaga siya. So, sa inyo naman po pagkaranasan, no, ng ano yung mga karanasan po, no, na naranasan nyo, no, sa inyong pagdedebosyon sa kanyang dambana? Way back, I think 3 years ako, kasi ilang beses na ako nag-resign sa work ko dahil sa mga unang-una stress, kasi very stress kasi yung work ko, yung previous work, at saka ngayon kasi buyer ako ng mga IT referral sa aming company. So nung nag-resign ako doon, yung nalipatan ko kumpanya, yung boss ko very toxic, nagmumura siya. So hindi ko, yung parang yung negative energy hindi ko na kaya. So every time morning, kapag pag sa office na, parang feeling ko ayoko siya makita. Kapag nag-meet kami, gusto ko mag-disappear. So sabi ko dun sa asawa ko, sabi ko gusto ko na lang mag-resign uli. Sabi niya hindi. Magdasal ka lang, i-pray mo yung boss mo na yon na maging kalmado siya palagi. Kasi yung boss ko parang may bipolar. So parang konting lang, nagsabog ka agad siya, nagmumura. Minsan lumilipad pa yung mga papel sa harapan ko. So what I did is, ayun, I started praying, and then one of my sword is yung rosary. So yun talaga, it give me peace of mind, peace of heart. May time kapag minsan minura ka na niya, pero parang hindi na yung katulad dati na na pag minura parang ang sakit. Ito parang wala na, bala ka dyan, si Mama Mary na bala sa'yo. And up to now, miski wala na ako dun sa trabaho, I'll continue. Dinadasal ko pa rin siya kasi may narinig pa rin ako na na nagmumura pa rin siya. Pero sabi daw ngayon minimal na lang. So instead of cursing yung boss na yun, pinagdadasal ko na lang. Kasi siguro may mga pinagdadaanan din siya na hindi ko rin alam. So instead of cursing then, you say offer a prayer for him na lang. Para ganun. Iba po talaga ang nagagawa ng panalangin. Talagang Yes, correct ka dyan. walang imposible po sa ating mga panalangin, no? Lalo na sa Yes. tulong ng ating mahal na ina.
No, Yes. maraming salamat po, no, Brother Kennedy, no, sa inyong pagbabahagi, no, sa ating episode na ito. No, madami kaming natutunan at talagang sa inyo po, no, sa inyong pagbabahagi, no, na talagang nandiyan ang ating ina, no, na palaging gagabay sa atin, no, sa panalangin natin sa kanya, no, patungo sa ating Panginoong Jesus. No, maraming salamat, no, Brother Kennedy, sa inyong pagbabahagi. No, at ngayon magbabalik tayo kay na Miss Rita, Brother Ivan, at kay Father, no, para sa mas malalim pa nating makilala, no, ang dambana ng mahal na Birhen ng Medalya Milagrosa sa Maynila. Muli, mga kamanlalakbay, na Viva la Birhen, kapayapaan po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Brother Janjan Baasis, at sa ating pong lay sharer po sa talagang nakaka-inspire na testimony ng pagpapahayag ng kanilang debosyon po sa mahal na Birhen ng Medalya Milagrosa. So ngayon po ituloy po natin ang ating pong kwentuhan. Konti na lang po, malapit na po tayo. Father, bukod po ba dun sa ating simbahan, meron po bang iba pang mga facilities itong shrine natin para sa pagpapalaganap ng catechesis or ng kultura? Kunwari po, may pilgrim center or formation center or museum na doon po nagaganap itong mga iba pong aspeto ng ating pong pagiging isang dambana. Yes, Brother Ivan, meron kaming Museo Milagrosa dito. Ang nagmamanage is of course the Association of the Miraculous Medal. Very tabi lang na simbahan. At kalimitan, we cooperate with Father Choi. So, yung mga pilgrims pumupunta doon sa museo. So, nandun din ang history lahat, katisismo tungkol sa devotion. Kaya meron kami ditong Museo Milagrosa. Na dinadayo din ngayon, pinupuntahan din ng madami. Ang isang naalala ko nga dyan, nung dumalaw ako dyan, talagang merong regular na curated ng mga exhibits, na talagang dito talaga napopromote natin yung devotion sa Miraculous Medal. Ma'am Rita, kayo po, ano po ang tanong po ninyo kay Father? Parang gusto kong dalawin yung museum na yan, Brother Ay, Ivan. opo. Ganda po yan. Nakaka-excite, Punta po kayo. diba? Oo. Opo. 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 Tas Father, nabalitaan ko po, no, syempre through Brother Ivan, na ito daw pong ating simbahan, no, ay makasaysayan kasi gumamit siya ng kakaibang uri na earthquake-proof na structure. So pwede niyo po bang i-explain po sa amin kung ano po ba tong bagong katangiang ito ng simbahan? Okay. Thank you for that, Mama Rita. Alam niyo po, since 2017, if I'm not mistaken, in my third year or second year as a parish priest, napansin ko may mga cracks na sa simbahan. Dahil matanda na rin po eh. So as mentioned by Brother Ivan, nag-celebrate ng 110th, no? Pero prior to that, although 100 years na po ang church structure, kinailangan po, after all the assessments, kinailangan po i-retrofit. So, may three choices. The first is traditional one, na you will open all the columns ng simbahan, lalagyan mo ng pampatibay, no, yung ini-inject and then isasara. Or the second one, which is not an option for the church, yung lalagyan ng brace kasi papangit ang papangit po ang aesthetic ng simbahan. Pero the third was given to us, yung base isolator. So, in other words, the columns ay puputulin sa gitna or sa ilalim ng foundation at ilalagay yung base isolators. So, a new technology in retrofitting, and also paghanda ng, sabi lang, the big one. At kasi dito sa amin, dahil malapit kami sa Manila Bay at medyo ang lupa ay malambot na din, ang point is, talagang dumadaan dito mga truck, so talagang nauuga ang simbahan. So kung re-retrofit mo in the long run, kung first option, may tendency rin na masisira din. So yung base isolator ay a new technology na although sa church, kami po ang unang gumawa dito. Pero sa mga buildings sa ibang bansa, sa Japan for example, in other parts of the world, gumagamit sila sa US, no? Ay pag nag-earthquake, hindi agad madadamage ang structure. Sasayaw lang siya. At yung earthquake-proof
term, iyan po ay yung talagang term na binigay ng aming engineer. Yun daw po talaga. Earthquake proof. Kasi pag lumindol, parang ang ano po niya is yung energy na nasa ilalim, i-absorb ng base isolators para yung nasa taas hindi masyadong magkaroon ng damage. So, if I'm not mistaken, we are the first church in the Philippines, but there are also buildings now being put by that base isolators. Pero hindi simbahan. Okay. So talagang kakaiba Oo. po ito, no? Especially lumang simbahan po siya, pero nagkaroon Mm. po ng ganitong bago po na uri po Oo. ng system ng earthquake. Mm. At Mm. tingin ko po ito magiging magandang knowledge po ito sa marami po sa ating mga pamanlalakbay, lalo na po sa mga pari po na meron pong mga simbahan po na medyo kailangan pong dagdagan ng foundation. Lalo na po kung ito po ay prone po sa damage. No, Ma'am Rita, alam po natin yan, marami po tayong nakikita Oo. mga heritage churches, Correct. mga Oo. simbahan po na kailangan po nung ganito pong klase po ng Oo. teknolohiya, no? Tsaka Brother Ivan, tama yung sabi ni Father. Kasi yung area na yan sa San Marcelino, ano siya, daanan siya nung malalaking mga truck na coming and going to the port area. Tama ba, Father? Yes, Ma'am Diba? Rita. Parang dyan nagde-detour. So imagine din yung parang stress dun sa church. So talagang napaka forward-looking nila, Father, para i-adopt yung bagong technology na yan, no, to protect the church. Tama. Ngayon naman po, Father, syempre bilang panghuling tanong po natin sa ating pong mga guests kapag po sa ganitong episode, no? Sa ilan pong mga salita, Father, paano po ninyo masasabi na ito pong dambana ng Mahalabirin ng Medalya Milagrosa po dyan sa Maynila ay isang tanda po ng pananampalataya para po sa mga taga Maynila at pati na rin po sa mga deboto na dumarayo po dyan? Okay. Dahil alam niyo naman, ang miraculous medal, the word itself medal, di ho ba, ay usually people are thinking na it's lucky charm or magic, di ho ba? Pero again, like the church and that medal, it's actually a sign. A sign na mag-i-increase sana at magpapalalim ng ating pananampalataya sa Diyos na gustong-gusto ng ating mahal na ina. Kaya it's actually a sign of trusting and at the same time protection and grace coming from the Blessed Mother. So tingin ko yan ang magiging tanda ng dambana namin, no? Bilang Medalya Milagrosa dito sa Manila. Maging sign siya ng proteksyon, maging sign siya ng pagpapalakas ng tiwala at kumpiyansa sa Diyos. Amen. Okay po. So mga kamanlalakbay, tayo po ay natutunan na po natin yung ating pong shrine ng Our Lady of the Miraculous Medal. So dito po nagtatapos ito pong ating serye po na ito about sa shrine ng Our Lady of the Miraculous Medal. So bilang challenge po natin, syempre kailangan po suportahan po natin ito pong ating pong dambana na ito. Meron po silang Facebook page po sa ang tama po ba, Father? SVPP. VPP, oo. SVPP, Archdiocesan Shrine of Our Lady of the Miraculous Medal. So mga kamanlalakbay, hanapin po niyo yon, i-like po at i-share din po ninyo yung laman po ng kanilang FB page. At kung meron pa po silang iba pa pong mga social media platforms, hanapin po natin, promote po natin itong dambana ng Mahalabirin ng Medalya Milagrosa. Ano po ba ang nangyayari kapag hindi po ginagawa ang ating challenge? Papangit. Ay, mga kamalalakihan po, ayaw na ayaw po ninyo pumangit. So bilang panghuli po sa ating pong episode na ito, muli po nating iniimbitahan ang ating pong bisita, si Father Joel po, para po sa panalangin po niya sa karangalan po ng Mahalabirin ng Medalya Milagrosa at pati na rin po sa kanyang pagbabasbas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon, muli po kami nagpapasalamat at kami ay magitan ng podcast pong ito. At patuloy niyo po kaming bigyan ng lakas at karunungan para maipagpatuloy ko namin ang misyon na iyo pong inatang sa amin. Lalo na sa pagpapalaganap po
at pagbibigay galang sa lahat ng dambana na itinalaga mo ang simbahan na kung saan ay lugar kung saan matatagpo ang kapo namin. Nawa ay patuloy mo po kaming gabayan at bigyan ng lakas para ho aming maisakatuparan ng kalooban ninyo sa aming buhay. At nawa ay sa tulong ng aming nag-iisang inang si Maria ay maipalapit niya po kami sa inyo at matularan namin ang kanyang magagandang asal at pagsunod sa inyo. Lahat ng ito aming inihiling sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At At sumainyo. sumainyo rin. Pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. 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 Viva la Amen. Virgen! Viva la Virgen! Maraming salamat po sa inyong lahat. We cannot thank you enough for allowing yourselves to be the instruments of God's overflowing love and providence. Maraming salamat po. We would not have what we have today if not for all of you. Sa laki po ng project na ito, siguradong may makakalimutan si Father Joel pasalamatan. Pero hindi po yan ang mahalaga. Ang mahalaga ay alam ng Diyos kung sino kayo. At yan po, at siya po ang magpapasalamat sa inyo. At yan ang pinakamahalaga at importante. Maraming salamat. After having considered the petition of the parish priest, Reverend Father Joel D. Rescober, CM, and the parish community of San Vicente de Paul Parish, after having consulted the Presbyteral Council and convinced of the merits of the said petition, by this presence, we hereby decree that the Church of San Vicente de Paul Parish, San Marcelino Street, Ermita, Manila, be conferred the title of the Archdiocesan Shrine of Our Lady of the Miraculous Medal. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat ang simbahang ito ay binasbasan natin at itinatalaga sa banal na pagsamba at itinaas din sa karangalan ng isang dambana o sanktuaryo. Ito ay pagkilala natin sa malalim at marubdob na pagdebosyon natin sa mahal na Birheng Maria, ina ng Medalya Milagrosa. Mga kapatid, buhay ang simbahan dahil buhay si Jesus sa atin. Binubuhay tayo ni Jesus. Nag-alay si Jesus ng sarili niyang buhay upang ang kanyang kawan ay makatamasa
ng kaganapan ng buhay. Ayaw ni Jesus ng simbahang papatay-patay. Ang gusto niyang simbahan ay buhay na buhay. Ayaw ni Jesus ng simbahang nag-aagaw buhay. Gusto niya ang simbahang nagbibigay buhay. Sa parokyang ito, sa dambanang ito, paglingkuran natin ang mga taong mapag-isa, ang mga taong ayaw samahan ng iba, ang mga taong nilalayuan o pinagtatabuyan, o ang mga taong napag-iiwanan sa mabilis na takbo ng mundo. Sa ating pagkakaisa, lalong nahahayag ang kabanalan dito sa ating dambana. Tayo ngayon ang kumakatawan at nagpapatuloy ng kanyang misyon para sa kasaganahan ng buhay at pagkakaisa ng tanan. Umahalay na ng Medalya Milagrosa, lingapin mo kami. San Vicente de Paul, ipanalangin mo kami. Amen.